Binabati ko po kayo ng mapagpalang umaga po sa bawat isa. And nasa pag-aaral pa din po tayo na pinag-uusapan po natin sa ating pong church. For the past 2 Sundays, ang ating pong pinag-uusapan is about breakthrough. Diba? And napakaganda po ng gustong ipakita yan that yung buhay natin is magkaroon ng breakthrough in our lives, in our walk in the Lord, in our daily walk in the Lord, our Christian living, that we should have what we call breakthrough. Diba? Maganda yun, ha? Kanina mo nag-usap kami ni Pastor. Ayan, saan naman yung breakthrough? Kung titignan po natin, parang ano siyang word na salita na parang mabigat, na ano ba yung ibig sabihin niya? May babasakin ba? May question niya. The dictionary defines it victorious. Pero kung if we go deeper, sa ibig sabihin po ng breakthrough, it's more than that. Sabi ko lang, by definition niya, breakthrough means having an extraordinary victorious or victory. Nagkaroon ka ng extraordinary victory sa buhay mo. Hindi lang basta nagtatagumpay ka, samahan natin ng konting extraordinary. Mas higit pa, mas hihigit pa yung nais ng Panginoon. And by the way, kung titingnan niyo po, sabi ng Bible, and it's the perfect design, sabi ng Bible, Romans chapter 8, we are more than conquerors. Sinabi ng Bible that you are designed for a victorious life. Okay, po yun yun na yung disenyo natin. Ito na yung disenyo natin. That we live a victorious life. Na magkaroon ng breakthrough lagi sa buhay natin. Na hindi tayo defeated, talunan, lugmok lagi, na parang, ay, ganito na naman. Hindi po yun yung design natin. Because ang design natin, having a victorious life. Lalo higit po sa pang-araw-araw na buhay natin. Isa kasi ang idea, tuwing Sunday, victorious ako na. Pero the remaining day, isa nakakalimutan natin, that the Lord designed us, ang gusto ng Panginoon, maging victorious ka. Nagkaroon ka ng overwhelming victory dun sa bagay na kinalalagyan mo sa bahay, sa trabaho, sa area ng buhay natin, magkaroon tayo ng victorious life. Extraordinary victory. And with that po, inaanyayahan ko po kayo. And sama-sama na po natin basahin po yung ating pong passage for this morning. Bali magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. At kung papansinin niyo po, medyo mag-jump po tayo. Okay? Kasi babasahin po natin is from Numbers, o Book of Numbers, chapter 13. Okay? So, hiningin ko po kayo na basahin po yung verse 1. Then, babasahin ko po yung verse 1, tutugon po kayo sa verse 2. Then, verse 3, ako po. Then, mag-jump po tayo sa verse 25. Okay po? Then, paki-ipit niyo po yan sa Bible nyo, or ipatas na lang po dyan. Then, jump po tayo sa 2 Timothy, chapter 1, verse 7. Okay po? So, nakita nyo na po ba? Nasundan na po. Nasundan po. So, babasahin ko po yung verse 1. Tutugon po kayo sa verse 2. Then, verse 3 po ako. Then, sa verse 25, kayo po. Then, so sa verse 33, sabay-sabay po tayo. At saka sa 2 Timothy, chapter 1, verse 7. Okay, ito po sabi. Numbers chapter 13, verse 1. The Lord said to Moses, verse 2. So at the Lord's command, Moses sent them out from the desert of Paran. All of them were leaders of the Israelites. Verse 25 po. Diyan po tayo. They came back to Moses and Aaron and the whole Israelite community at the Kadesh in the desert of Paran. There they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruit of the land. Verse 27 po. Moses is about
Verse 28. But the people who live there are powerful, and the cities are fortified and very large. We even saw the descendants of Anak there. 29. Then Caleb silenced the people before Moses and said, "We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it." 31 po. And they spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. They said, "The land we explored devours those living in it. All the people we saw there are great size." Verse 33 po, sabay-sabay natin basahin. We saw the descendants from the Nephilim. We seem like grasshoppers in our eyes, and we look the same to them. Verse 30 po. Yan, sabay-sabay po natin basahin. Ready? Begin. For the Spirit of God does not make us timid, but give us power, love, and self-discipline. Ang Panginoon po ang magdakila sa Kanyang salita. Manalangin po tayo saglit. Mapagpala namin Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Minsan pa po, Panginoon, kami po'y dumudulog, lumalapit po sa iyo. Sa kalayaan na sandali na pinagkaloob mo po sa amin, malaya ka po makapangusap. Itago niyo po sa inyong likuran, kapahayagan niyo lamang po ang aming pong madilig at higit sa lahat, Panginoon, magdakila. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Makakapo na po tayo. Sabi mo natin kanina, that the Lord designed for us to have an extraordinary victory. Okay? Yun yung design sa atin. Pero, sa aminin man po natin sa hindi, we may face different challenges sa buhay natin. Meron po yan, tama? Like last Sunday, na-discuss po, adversities. Tama? Mga bagay na unfavorable sa'yo. Mga bagay na inaayawan natin. At mag-iisip ka, bakit ko naranasan to? Kasi darating at magkakaroon tayo sa buhay po natin na tinatawag ng challenges. Sabi nga, kanina ako nagbigay po ng itlog si Tita Mire. May challenge na po kami doon sa itlog na nilagay. Pagbalat pa lang, ang hirap na eh. Lalo na pagbasag. Di ba? So, hindi natin maiwasan po yan. Kahit namin pagluto ng noodles, pagluto ng lahat, meron po tinatawag na challenge. And kung papasukin po natin sa family, sa school, sa trabaho, sa sarili, may mga challenges po. Pero, kung titignan natin, sabi ng Panginoon, ang design ko sa iyo is malampasan mo yan kasi meron kang tinatawag ng extraordinary victory. Iyan design ko sa iyo. So, ngayon, and isa po dahil sa pag-uusapan natin ngayon, by the way, is what we call fear. Kaya sabi natin kanina, last week, pinag-usapan natin adversity. Ngayon po, fear. What is fear? By definition, sabi po ng dictionary, ito po yung wala po yun din. By definition, sabi po ng dictionary, fear is an unpleasant emotion caused by the belief that someone or something is dangerous, that likely to cause pain and threat. Isang emosyon daw, paniniwala, kaisipan, na kung saan magdudulot sa iyo ng kasakitan or baka manghanip ako. Isang kaisipan siya na baka delikado sa akin to. Baka mapahamak ako. Or nagkokos sa atin para po tayo ay tinatawag na magkaroon ng kapakaba. Ganyan. By definition, sabi po nun. Pero let's go deeper kung ano pong sinasabi ng Bible when it comes to fear. May tatlong bagay po na pinapatungkulan ang fear sa Bible. Isa-isayin po natin po. Okay po? Bago natin puntahan yung text natin. The Bible defines fear as una,
caused by what we call intimidation. Ano yung intimidation na ibig sabihin yan? Nasisindak, namamanga, nabibilib. Wow! Ang ganda, ang galing niya, nakakamanga yung ginawa niya. Ang tawag po doon, fear. Wow, ang ganda ng pagkakalikha niya dito. Ang ganda ng pagkilos ng Panginoon dito. Ang ganda ng mga bagay na ginawa niya. Fear po tawag doon. Pero may tinatawag na, pangalawa, as a, what we call, reverential. Ano ba yung reverential? By definition, ito ay attitude of one whose circumstances are guided by trust in God. More likely, it's acknowledging the very presence of God. Reverential, acknowledging the very presence of God. Natatakot kang magkamali kasi yung presensya ng Diyos ay nasa sayo. Natatakot kang gumawa ng isang bagay na makakapagdulot na mali ito sa harapan ng Panginoon. Ang tao kasi, tayong tao, pag may nakatingin, sabi ko nga sa mga pulis po kahapon, by the way po kahapon, ang dami pong pulis dito kahapon. At tuloy po natin ipag-pray po yung gawain na yun na maraming mahamon, maligtas, hindi sa lahat po makakilala sa Panginoon sa Israel. By the way, yung ano po na yung gawain ay every Saturday, ipag-pray po natin. Kahapon po, sabi ko, yung mga pulis, tayong mga pulis, pag may nakatingin, especially yung officer nyo, ano ba yan? Todo kilas, di ba? Todo gawa. Kasi nanonood yung officer ko eh. The same way sa atin din po, pag may nagbabantay, we are often na gumawa ng isang bagay na maganda. Kasi may tumitingin. Tama? To the point, ayaw mong magkamali. Kasi may tumitingin. Yung reverential fear na tinatawag, kahit walang tumitingin, kasi the idea mo is, yung presensya ng Panginoon nandito. Kaya in reverence sa Kanya, natatakot akong magkasala. Natatakot akong magkamali. Yun po yung pangalawang fear. Yung pangatlong fear, which is yung binasa natin kanina doon sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sabi na, but God does not give us, sa ibang salin po, sa King James, ang ginamit po doon, fear. Does not give us the spirit of fear. Sabi po doon, it denotes cowardice or timidity. Ano po ibig sabihin niyan? Kaduwagan. Pagkamahiyain. Kaya inisip ko, ano bang meron sa pagiging kaduwagan at mahiyain? Ano meron doon? Ano po mga meron doon na one thing in common nila? Hindi ka na gumagalaw sa lugar kung nasaan ka. You stay doon, kung ano na lang, kontento ka na lang, dito na lang ako, wala na akong gagawin. Ayaw mo nang mag-step forward doon sa bagay na gusto pagawa ng Panginoon sa'yo. Ang tawag ko doon, kaduwagan. So yun po yung tinutukoy doon sa binasa natin. And kung titignan niyo po, may papakita po ako sa inyo, by the way. Pero paano nga ako yung statistics natin? Yan. Kita niyo po ba? Yan. Kung makikita niyo po, ito po yung pag-aaral po yan na ginawa ng ano po eh. Fear as.com. Noong taong 2023. Okay po? Kung po kasi po yung malaking 40% po dyan, kaya po iba't ibang ano po yan, iba't ibang klaseng kinakatakutan daw ng tao po yan. Mga fear of animals, insect, dart, mga ganun, blood, heights, yan, mga iba-iba. Pero yung malaking kulay green po na yun, yung 40%, na kinakatakot po ng tao, ang tawag po ay fear of the unknown. Mga bagay na hindi natin alam. Mga bagay na unpredictable situation. And kung tatanungin ko po kayo, baka pasok po tayo sa 40% na yun. May mga bagay tayong kinakatakutan na hindi natin alam. For example, ano yung mangyayari bukas? Kinakabahan ka, anong mangyayari sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, sa family mo, sa career natin, sa future natin. So, kinakabahan tayo. Fear of the ano, nagkakaroon ka ng
anxiety. Ikaw na nagulala na ano mangyayari. By that study, sinasabi, ang tao daw may ganong kinakatakutan. Kasi po, hindi niya alam ganong kinakatakutan niya. Nakakalo lang no? Pero, tignan niyo po ito. Alam niyo po ba, that the very recorded conversation sa Bible ng tao at ng Diyos. Kung ano sinabi po ng tao sa Diyos. Ano sinabi ng tao sa Diyos. Kung bibalikan niyo po sa Book of Genesis, sabi ng Diyos sa kanya, or pinakita ng Diyos kay Adam, sinabi ni Adam sa kanya, nung hinahanap siya ng Diyos, Lord, takot ako. I'm afraid. Takot ako lumapit sa iyo. Ano sagot ni Lord sa kanya? Do not be afraid. And kung pipila natin sa account sa Bible, lagi sinasabi ng Diyos yung salita, do not be afraid. Pero ano ang laging pinapakita ng tao? I'm afraid. Takot ako. Diba? Kung papasin niyo si Mary nung nagpakita sa kanya yung angel, ano yung mensahe agad ng angel of the Lord sa kanya? Do not be afraid. So, kung titingnan natin, ang gusto ng Panginoon, ipakita sa tao, sa mananampalataya, sa atin, na huwag kang matakot. Huwag tayong magkaroon ng pagkakatakot doon. So, tingnan natin. And kung titignan po natin yung bagay na yan, is, na-record sa Bible, all throughout sa Bible, yung sinasabi ng Diyos sa atin na huwag tayong matakot. And meron po ako dyan, quote. Dating po natin katotohanan. That if we dwell in fear, it can cripple, it can limit what we are capable of, and keep us from achieving what God has in store for us. Lilimitahan niya, papabagalin niya, yung anumang bagay na dinisenyo ng Panginoon sa atin. Ano po yung disenyo ni Lord sa atin ulit? To have an extraordinary victory. Pero dahil may takot ka, yung napakagandang disenyo ng Panginoon po sa iyo ay papabagalin. Maaaring hindi mo na makita. Maaaring malimitahan. Maaaring mawala sa iyo. Kasi dahil napupunuan ka na ng takot. Now, tingnan po natin yung binasa natin. Especially po sa Book of Numbers. Magkaroon po tayo ng konting pag-aaral sa binasa po natin. Kung tingnan niyo po, sa verse 1, to give you the background po ng Numbers, Book of Numbers, ito po yung pangyayari na kung saan po ang mga Israelites ay papunta na po ng tinatawag na promise land. Okay, nakuha niyo po yung ito sa Exodus. Nakuha yung lumabas sila sa Egypt at papunta na po sila sa promised land. Okay, short, nakalabas na sila, on the way na sila. Okay. So, salamat po yun. Paki-post mo lang. So, tingnan mo. So, yun yung background po yan. And then, si Moses, naguto siya na, ipa-survey. In short, ipa-spy. Pero, tingnan niyo po yung salita. May gusto ko tingnan niyo dyan na salita po. May binanggit po dyan na magandang tingnan. Sabi po yan, verse 2 po, sabi po yan. Sabi ng Bible, send some men to explore the land of Canaan, the which I'm giving. Sa ibang salin po, ito lang anong ginamit po ni Kuya Doy po dito. Sa ibang salin, especially po sa King James, ang word po na ginamit yan, hindi giving. Give. Which I give. Just last. Kung titignan mo isipin nyo, binigay na. Sabi ng Panginoon kay Moses, tignan nyo yung lugar na ibinigay ko na.
Survey nyo na lang. Titignan nyo na lang. Sabi na, sa layman's term, punta nyo, tignan nyo, silipin nyo, yung binigay ko na. So, we know the story. Anong ginawa po nila? Namili ng, kung tinanong po sa verse 4, ang pinili po dyan, hindi lang po sino-sino lang. Leaders. Namili po per tribe ng Israelites ng leaders to represent their tribe para sumama. Kaya po na po yung 12 spies. In representation po ng 12 tribes. Okay po? So, hindi po yung basta-basta ang tao lang kung sino-sino. So, yung representative po nila doon, kinuha nila is tawag doon mga natatanging tao. Let's go back po doon sa word na binanggit, which I give to you. By definition po, ang ibig sabihin po nun, it's something that God's appointed, inalaga, ibinigay, ipinagkaloob. Para mas maunawaan po natin yung mga words po na yun, yung word na appointed. Meron po akong illustration sa atin. Sino po nakakakilala po kay Queen Elizabeth II? Kasi itong illustration natin na doon sa ito kahapon, sa discussion lesson namin kahapon. Sino po nakakakilala kay Queen Elizabeth II? Sino po? Sino po? Sino po? Yes, kasabayan na yung dito. Sino po? Sino po? Sino po? Sino po? Lagot pa ako. Sorry. Sino po? Actually, si Queen Elizabeth II, sabi ng mga accounts po sa kanya, she is the well-loved Queen of England. She's the well-loved Queen. But last 2022 or 2022 po, may nangyari. Ano ba yung nangyari? Ano ba nangyari? Alam, di kayo alam. Alam nyo lang si ano eh. Siguro. Yun lang nga alam nyo eh. Ano ba nangyari po? Noong 2022. Alala, konting backtrack lang po tayo. O may pandemic to. Ano ba? Ano ba nangyari po? 2022. Kay Queen Elizabeth II. Ayun! Tama si Kuya Dave. Namatay! Namatay siya. And si Queen Elizabeth II po, meron po siya may isang anak. Pangalan po doon si King Charles. King Charles III. So, and nung namatay po siya, sundan niyo lang po ako ng konti pa. Nung namatay po siya, ang naging successor nung pagiging leader nung England ay sino po? Si King Charles. Okay ba? Siya na po, si King Charles III. Si King Charles po ay meron po siyang elder son, panganay na lalaki. Ang pangalan po nito ay sino po? Ayan, sino? Yan, William. Yun natin si Prince William, which is basically, he is the next in line sa succession ng kingship pag nawala si King Charles. Tama ba? Kasi next in line na po siya. Sundan niyo po ako konti Si King Prince William po ay meron po siyang panganay na anak na lalaki. Kilala niyo po kung sino? Si Kuya Nathan. Di ba? Sino po? Sino po nakakilala? Ang pangalan po ng eldest son ni Prince William is si Prince George. Prince George, which yung taon niya po, age niya today is 11 years old. Okay. Senaryo. Ito po senaryo. Kung may nangyari po kay King Charles at may mangyari po kay Prince William, okay po, ang magiging hari po ng England, si Prince George. Nakuha niyo po si Prince George. Pastor, 11 years old pa lang yun. Kahit siya po ang next. Pero ngayon po, wala pa naman pong nangyayari Pastor sa kila King Charles, kila Prince William, wala pa pong nangyayari. Wala pa. Pero, it's been designed, appointed, that
si Prince George ang magiging hari sa ayaw niya at sa gusto niya. Baka malamang sa malamang ngayon, tinitingnan niya na, someday ito yung pamumunuan ko. Someday ito yung magiging kaharian ko. Siguro may mga ganun na siyang thought. And kung titingnan niyo po, doon sa picture ng Israelites, in the same way that the Lord said to them, oh, tignan niyo na. Tignan niyo na yung ibibigay ko sa inyo. Tignan niyo na, explore niyo na. Magano na nga kayo dun eh, mag-mind na kayo. Baka in other words, mag-mind na kayo dun, kung ano yung gusto niyong puntahan niyo na yun. Survey niyo na yung lugar. So, ang ganda po ng ibig sabihin ng salitang binigay niya, no? Pero, after 40 days, ano pong nangyari? Ano lang po natin? Mag-Bible reading lang po muna natin. Ano pong nangyari after 40 days? Bumalik po yung mga spy. Which is, ano pong meron? Yan, salamat po yan doon. Galing po yan doon. Bumalik sila. And meron silang dala-dala. They show them the fruit of the land. May dala-dala silang mga prutas. And we all know the story. Sunday school pa lang, alam na natin yan. Yung mga prutas kasi lalaki ng buo, yung ubas. Laki siguro na no? Nalaglagan ako ng ubas sa ulo. Pero kasi laki ng buo. Nasakit na, di ba? Diba? Kaya ganun pinipicture ng Bible. Na pinagpala yung lugar. Sino din naman nagsabi? Pero, may ano dyan, may kabig eh. Kaya sabi yan, but, verse 28. Bakit? Sabi ng mga tao, sabi ng mga spy, but the people who live there are powerful. Tapos yung city nila, yung wall nila, 45. Hindi 46. Diba? Matibay. Sobrang tigas, sobrang tibay ng walls nila. Okay? And to the point sabi, even the descendants of Anak are there. Sino po yung anak? Ang sabi ng Bible, it's the giants. Okay? Mga malalaking tao. Ang giants po sa atin, siguro sa Pilipinas, ano po kung malaki sa Pilipinas? 7, 1? Mga ganun po ba? Pero, yan po, ang lalaki. Okay? So, to the point, sabi niya, the Amalekites live there, the Hittites, the Jebusites, Amorites, Canaanites, lahat na ng knights, nandun na. And to the point, sa atin din, kung titignan din po natin, doon sa napakagandang dinidesign ng Panginoon, napakagandang design ni Lord, ano yung gusto niya? To have a extraordinary victory. Yung design ni Lord. Pero along the way, may makikita tayo, ang lalaki, ang titibay, ang bigat, napaka-hirap naman ng problema ko ngayon. Bakit umulan ng problema, sinaluwa ata lahat? Para mga gano'n, di ba? Baka sa dinami-dami ng problema, bakit para sa akin ba bumagsak? And the same way, yun yung nakita nila. Pero they miss kung ano yung napakagandang pagpapalang meron doon. Ang ganda nung hinanda sa kanila ng Panginoon, pero nakulong sila dahil nagkaroon sila ng takot. Nagkaroon sila ng takot na, laki ng kakarapin natin. And kung dito nila po verse 33, sabi nila, ang kinompare nila yung sarili nila sa grasshopper. Parang kami grasshopper. Sabi, tipaklong ba yun? Parang tipaklong. Diba? Titirisin lang kami ng mga tao na yun. Eh kung tatanungin ko po yung bawat isa po sa atin, ano po yung sitwasyon po ninyo ngayon? Ano po yung kalagayan natin ngayon? Ang masasabi natin na maaaring, may kinaharap po ngayon. May bagay akong nasa harapan ko ngayon. May kakaharapin ako ngayon. Paano ko ba ito itinetret? Paano ko ba ito inaharap? O napupunuan na ako ng
Kaya napakalaking bagay po ng takot pag meron po sa atin. It will slow us down to the point hindi na nila nakita kung dala-dala nilang prutas. Yung pagpapalang naghihintay sa kanila. Kasi bakit? Nawala na. Napalitan ng takot. So ngayon, pag nagganon doon tayo sa ganong sitwasyon, ano yung kailangan po natin gawin? What should we do when we're facing fear? Tatlong bagay lang po ito. When we face fear, what should we do? Una po, be the right man at the right time with the right testimony or right truth. Kung titinan niyo, sabi ko kanina dun sa yung mga tao po na pinapunta po doon sa para mag-espiya, hindi po sila basta-basta tao. They can say, sabi natin, mga matitikas na leader itong mga doon. Kasi they represent a certain tribe. Minsan, tayo, tamang-tamang tao na tayo. Parang nasabi, tumanggap na ako sa Panginoon eh. Tama na ako eh. Sa tamang sitwasyon na ako, pero minsan, nagkakaroon na yung pagkakaroon natin ng testimony. Ano ba yung tinetestify mo? Ano ba yung lumalabas sa bibig mo? Kung papansinin niyo po, yung tao doon sa Book of Numbers, yung mga spies na iba, yung 10 na spy, yung naging pahayag nila is full of negativity. Ang lalaki, ang hirap, wala tayong laban sa kanila. Eh, ito po sabihin ko po sa atin ngayon. Ano po yung mga bagay na minsan lumalabas at nalabas sa mga bibig natin? Na pag may bagay na pinakita ang Panginoon, ano yung lumalabas dyan? Ay, di namin kaya yan. Mahirap yan. Napaka-imposible yan. And pag ang negativity, ang isang bagay na pagdududa, alam niyo po, parang apoy yan, mabilis kumalat. And to the point, nung kumalat po yung negativity sa mga Israelites, ano po yung naisip nila? Ito nakakalungkot eh. Ano po yung naisip ng mga Israelites? Palitan natin yung leader natin. Ang kulit eh. Palitan natin si Moses at si Aaron. And to the point, sabi nila, let us go back to Egypt. Mas maganda pa doon eh. Kahit doon kahit alipin tayo doon, kumakain tayo ng buhangin. Kumakain tayo ng doon, ng pagkain ng Egypto. Doon na lang tayo. Sabi natin, pag ang tao kasama mo, the people who surrounds you is full of negativity, minsan mahihikayat ka na rin yan. And pansinin nyo, gawin na lang natin yun, pagkakaroon nito. Balik na lang tayo doon. Diba? And pag tayo po ay full of negativity din naman, at ang lumalabas na lang sa bibig natin, gawin ko na lang kayong dati. Diba? Kaya ganun po yung kailangan magkaroon tayo ng tamang testimonya. Magkaroon tayo ng tamang patotoo. Ano ba yung meron? Kung una mga nyo lang, ano yung meron ulit? Binigay na ng Diyos sa kanila. Ipinagkaloob na sa iyo ng Diyos yan. Binigay niya na sa iyo yan. Explore mo na lang. Lakadan mo na lang. Hakbangan mo na lang. Hindi, eh. Mahirap eh. Kanina ko nagkawentuhan po kami ni Pastor. Which is, nagtama kami ng konti. Ang galing talaga ni Lord. Isa sa pinaka, po natin na ibisip Manila, isa sa pinakamalaking naging challenge po sa atin, alam niyo po ba, nung paglipat po natin dito. Isang napakalaking challenge po sa atin. And I'm so blessed, I'm so honored na naging bahagi po ako doon sa mga mananampalataya na hindi nag-hesitate ng wagbang at hindi tinignan yung napakalaking challenge. Ano po yung challenge namin dito? Mapupuno kaya namin yung lugar?
masusustain kaya namin yung pangbayad sa rent, pang kuryente. Yung pang kuryente pa lang po natin, pangbayad na natin dati sa inupahan natin. Pero the Lord is so faithful po. Magtataka po, alam po ng mga sila, Ma'am Joyce, alam po sa finance po ng church natin yan. And ako din po, nalalaki dito yun eh. Walang wala, pero the Lord provides. Kasi bakit? Sabi nyo, binigay ko na sa kanila eh. Nilakalan natin. Sama-sama po tayo ng mga ka-diabetes si Manila. Eh, nasasan po tayo ngayon? Ano yung experience natin ngayon? Diba? Ang ganda ng bagay na binigay. Ang ganda ng bagay na meron po tayo ngayon. Hindi natin sinasabi na, uy, perfect na yung lugar natin. Perfect na bagay ito. Hindi po yun. Sinasabi natin, ang ganda ng bagay na meron tayo sa kasalukuyan. Kasi, isang araw, nag-desisyon tayo na humakbang ng may tama. Hindi tayo naging duwag na challenge ang hirap. Mapupuno kaya, may pupunta kaya. May mag-church kaya ka. Diba? Makakapag-reach kaya ng community. Pero ang ganda nung sa tuloy nyo lang. Pero ano yan natin, kung hindi po kaya tayo na gano'n, natakot tayo lahat-lahat. Nandito po kaya tayo. I doubt na tayo dito. Baka nandun po tayo sa church, nagsasala po tayo ng pag may tulong, alam pa, nag-uulan. Nandun pa rin po tayo. Diba? Pero the Lord, then, puntahan nyo na yan. And the same way, sa sitwasyon na meron po kayo ngayon, saang area o anong area po ng buhay nyo na sinasabi ng Diyos, anak, bumakbang ka na. Anak, huwag ka lang manatili dyan. Anak, step out of faith. Hindi, Lord, ang hirap nito eh. Ang lalaki, ang problema ko, may babayaran pa ako bukas, matay na naman. Ay, ang ganda na naman eh. Judith na naman. Ang ganda na naman eh. Pasukan na naman. Kesyo, ganda na naman. Ang dami natin kesyo. Ang dami natin nakikita, pero hindi natin nakikita yung big picture na, anak, may binigay na akong nakahanda sa iyo eh. Eto na yun o. May hinahanda na ako. Ano ulit yung gusto ng Panginoon? To have an extraordinary victory. Yun yung gusto ng Diyos sa atin. Na hindi tayo maging defeated, hindi ka maging kalunan na lang, na lagi nakatingin ka na lang sa problema. And I may say also, hindi po ibig sabihin, hindi na tayo ang harap sa problema. Meron po. Meron. Yung problema ng mga tao sa labas at tao dito sa labas, maaaring parehas o baka mas mabigat pa. Pero the difference is, may bagay na inihanda ang Panginoon along the way, kahit may problema kang kinakarap. Mas pangako na yun eh. It's the same as sinasabi niya, I give it to you. Sabi ng Diyos sa mga Israel, binigay ko na sa inyo to eh. Silipin nyo na. Survey nyo na. Eh sinasabi sa atin ng Panginoon, anak, may binibigay na ako sa'yo. May inihahanda na ako sa'yo. Tignan mo na. Eh, neighbor, wag! Tagalin mo negativity. Hindi ka uusad. At kung nasusurag ka ng taong full of negativity, iwasan mo na yung mga yan. Kasi it will drag you. Ihilahin ka ng mga yan, di ka makakilos. Sabi nga ng cartoons, swiper, no? Swiping. Wag! Diba? Huwag mo nang i-entertain. Din. Di ba ito? Kasi ganda ng plano. Pero yung ratio ng 12 spies, pakita ko lang yung ratio nila. Ratio nila is 12 sila. Pero yung natakot, 10. At yung naniwala, 2. Kaya hindi balance, dapat ang balance ng 6 sa 6, di ba? Kasi medyo grabe ang
tindi ng nagagawa ng tawag doon, nung pagkakaroon ng negativity. Diba? Pangalawa, not only be the right person at the right time with the right testimony. Pangalawa, be the right person at the right time with the right perspective. Ano po ibig sabihin? When we say perspective po, pananaw is something to think about a situation, a problem in a wise and reasonable way. Kung titignan niyo po, may isang nag-stand out, kaso yung isa nga doon, hindi pa binanggit eh. Isa talaga nag-stand out sa 12 spies eh. Ang pangalan niya is si Caleb. Ang sabi ni Caleb, nung nagmumurmur na yung mga tao doon, nagpo-full of negativity na sila. Ang sabi ni Caleb, pwede ba ka mangawin yung verse? Ang sabi ni Caleb, ang magandang sinabi si Caleb doon eh. Kaya doon paano mo. Verse 30 po, verse 30. Sabi ni Caleb yan. Then Caleb silenced the people before Moses and said, we should go up and take the possession of the land, for we can certainly do it. Diba? So magagawa natin to. Sabi niya, ipinagkaloob na sa atin ng Diyos ito. Kunin na natin. Diba? And yung mga bagay na sinabi ni Caleb doon sa out of those 10, sabi niya, kaya, shh, diretso na tayo. Punta na natin. Kasi, magagawa natin. Grabe, no? Alam niyo po, minsan meron po tayong sakit. Alam mo yung sakit natin ng tao? Yung sunod-sunod sa uso. Sunod-sunod kung ano yung uso, kung ano yung majority, di ba? Kung ano yung sa rule of majority wins, di ba? Parang gano'n. Kasi si Caleb, di ba eh? He stands out. Kasi bakit? He understood kung ano yung bagay na sinabi sa kanila ng Panginoon. Binigay ko na sa inyo yan. Ipinagkaloob ko na sa inyo yan. Then in his heart, in his mind, it is clear na sinabi niya na, Lord, tara kayo natin. And alam mo po, jump lang tayo ng konti. We know the story, nakuha po nila yung promise na nasabdo nila, na-conquer nila yung land of promise. Pero alam niyo po yung nakakalungkot doon. Yung 10 tribes na yun, particularly yung leaders na yun, yung 10 spy na yun, hindi sila nakapunta ng promise land. Actually, ages 20 below. May ages 20 below po ba dito? Si Cyril. Yung mga age ni Cyril, pababa, sila lang yung nakapasok sa promised land. Yung 21 pataas, hindi. Pati po ba si Moses hindi nakasama? Oo. Pero may grace sa kanya si Lord kasi pinatanaw sa kanya. Pero hindi nakapasok. Pero si Caleb, tsaka si Joshua, kahit matanda sila, hindi sila pasok dun sa 20 below, nakapasok sila. Kasi bakit? Yun yung biyaya ng Panginoon sa kanila. Alam niyo ba, isang bagay, pag magkaroon tayo ng maling perspektibo, na napakaganda ng design ng Panginoon sa atin, maaaring hindi nagpagkaloob sa atin at ibigay sa iba. Sa church, lagi natin naririnig, as the pastor says, walang permanente sa gawain. Lahat tayo ay pwedeng palitan. Ako pwedeng palitan. Pastor Des, pwedeng palitan. Sa music, mapalitan lahat. Ang isang bagay na doon ay yung mananatili ka bang magtatapat sa
yun yung naging klaro kay Caleb at kay Joshua. Na, to the point, naging klaro sa kanila na ibinigay na sa amin to ng Panginoon. At yung biyaya sa kanila Panginoon, sige, parusahan ko yung mga makukulit. Hindi kayo kasama. At ito pa, ang tindi ni Caleb, kasi nung history lang, nung napuntahan na nila yung promised land, nakalagay ko sa book of First or Deuteronomy. Ano po? Hindi pa nila, or nasa ano po, bago mag-kings, hindi pa nila nakukuha talaga totally lahat. May mga ilang pang portion. Kumbaga, ang nasakop pa lang nila sa Ana, yung pako hindi pa. Parang gano'n. May mga portion pa. Alam niyo ba, ang tindi ng pananampalataya ng tao. Nung nandun na sila sa hatian ng lupa, ito yung party mo, nung nagpa-party-partition na sila, alam niyo po sabi ni Caleb, kaya tama, ang ganda ng perspektibo ng tao nito eh. Ano yung sabi ni Caleb? Ibigay niyo sa akin yung hindi pa nako-conquer. Yun yung sa akin. Yung mga tao kasi, yung mga tribe, ito na yung sa'yo nasakot na natin to, ito na yung sa'yo. Kasi Caleb, sabi ni Caleb, sa akin, sa tribe ko, ano yung hindi pa nasakot? Yun yung sakupin namin. So, ganun katindi yung faith ng tao ito. Ganun katindi yung perspektibo niya na ibinigay na kasi sa amin ito eh. Bakit pa ako matatakot? Nakakbangan yung mga napaka-imposibleng bagay. If the Lord says so, I will do it. Kung sinabi ng Diyos, malinaw sa inyo po, gawin niyo po. Kasi bakit? Siya pong nagtakda sa inyo yan. Siya rin ang bahala sa inyo. Diba? Yun yung naging malinaw kay Caleb. Kaya kung hindi siya nagmamayabang, klaro kayo sa isipan niya na, kahit hindi pa rin sa ako, yun yung pupunin natin. Hindi ko ngayon. So, kung ano yung sasabihin ng Panginoon, maging klaro po sa atin. And ang pinakamatindi din po nito, if we have a wrong perspective, ito yung problema. It's not only it affects us, hindi lang ikaw yung naapektuhan, but also, most importantly, it affects the people around you. Damay-damay na to. Bilhin mo yung 12 tribes na yun, yung 10 na lang. Yung 10, kaya naman yung yung isa sigurong tribe, sabi natin, yung tribe of Reuben, yung representative nila, nagkaroon ng pagdududa, nagkaroon ng full of negativity. Yung isang part ng tribe, hindi nakapasok doon sa promise land dahil doon sa kalokohan ng isa. Guess nyo yung idea? Hindi lang pala ikaw ang maapektuhan, maging yung tao sa paligid mo. Especially yung mga mahal mo sa buhay, maapektuhan pag hindi mo o hindi tayo nagkaroon ng tamang perspektibo sa Diyos. Diba? Ano ba naman ano nun? Baka isa nagkakape lang dun. Baka isa nang kumakain, isa natutulog lang. Pero apektado din siya nung naging desisyon ng leader niya. Yung taong nagkaroon ng maling kaisipan. Kaya po ito, Christian, mananampalataya sa pamilya. Kung yung pamilya mo hindi pa mananampalataya, napakalaki ng kabig mo sa pamilya mo. Ibig sabihin, ikaw ang tinitignan nila. Ikaw ang magiging ilaw doon. Pero maraming pagkakataon, baka minsan napupundi yung ilaw na sa tahanan. Ikaw pa nagiging cause ng away. Bakit? Maghuhugas lang, nagtatalo pa. Di ba? Sino maghuhugas? Ako na naman. Diba? Kaya naman, may uso yan eh. Ba't ako? Diba? Nagiging panic eh. Diba? Simpleng area lang po. Paghuhugas lang. Let's go deeper. Let's go deeper. Di lang sa paghuhugas. Decisions. Diba? Hindi kasi ako pinag-church eh. Ayaw kasi ako papunay ng church. Kasi baka rin naman, may mga gawa sa tahanan na hindi mo pa ginagawa. Atin pong ministry din, pamilya.
Nilagay po tayo dyan, mananampalataya kung yung family niyo po, hindi pa nakakakilala sa kanila. Nilagay ka dyan para mangiilaw. Nilagay ka dyan para ikaw yung makahatak sa kanila. Na kung saan pag may mali kang mga desisyon, mahahatak mo din yan. Hila-hila mo din sila. Yung action na gagawin mo, yung decision na gagawin mo, hila-hila mo din yan. Kaya magtataka ako dito, nagbabago yung mga magulang ko. Niluhod ko na, dinapa ko na. Hindi pa din. Baka ikaw din naman. May malaki kang epekto sa tahanan niyo. Okay po? At ang nakakalungkot doon, yun nga eh. Sa mga maling desisyon natin, damay din sila. Pero may kapit dyan ng bata. Kaya din. One way or another, if we have the right perspective, we have, yung pagpapala din, yung blessing din, damay din sila. Ang ganda rin no? Gusto nyo? Pala o palo? Dalawang letra lang po yung pinagkaiba, pero minsan, ang laki ng gusto natin. Gusto natin yung palo eh. Magkaroon tayo ng tamang pananaw, tamang perspektibo. Okay po? Kung tayo, it's like Caleb. It's what the Lord says. I will do it. Okay po? Pangatlo po, endless. Not only be the right person at the right time, with the right testimony, with the right perspective, be the right person at the right time who finds pleasure in His Word. The word pleasure, ang ibig sabihin po na, kakontentuhan, kasiyahan. Saan natin hinahanap yung kasiyahan natin? Tanongin ko nga po yung bawat isa. Ano nagpapangiti sa inyo? At magpapangiti sa inyo? Sabi na may mga asawa, yung asawa mo. Pag nakikita ko na sahod na, napapangiti na ako. Diba? O pag umuwi ng late, napapangiti na ako. Ibang ngiti pala yun, no? Ano ba? Ano nagpapangiti sa atin? Ano yung nag-drive sa atin para maging masaya tayo? At tawag po doon, pleasure. Sabi na, who finds pleasure, kasiyahan sa kanyang salita. Sa Bible po, sa Psalm, actually, sa Psalm chapter 119, verse 15 to 16, sabi po may ginamit na word doon, I will delight in His words. Delight. Ano yung sabihin po nun? Nakapikit. Kasi delight. Diba? Ibig sabihin po is this, delight means inuunawa, ini-enjoy, binabalik-balikan. Yung tatlong word po na yun, inuunawa, ini-enjoy, binabalik-balikan. When we say inuunawa daw natin salita. Pag sinabing inuunawa, ano po ibig sabihin? Ito po, sa mga magulang. Ito, you will attest with this po. Bakit minsan inuulit-ulit nyo yung sinasabi nyo sa mga anak nyo? Hindi dahil sirang plaka. Hindi dahil, hindi po yun. Bakit? Bakit nyo inuulit-ulit minsan? Bingin. Bakit? Kasi para mas maunawaan. One time po, ito natatawa pa ako pag naalala ko to. Bago po natin ipakabit, bago po natin ipakabit itong aircon na to. Sabi ni Pastor, kontakin mo yung magkakabit ng kuryente. Nung gabi po na yun, tinatawagan ko yung electrician, hindi ko sumasagot. So madaling araw po, sumagot mga alas 5 o mag-aalas 6 na umaga. Kinausap ko po. Pagkakarinig ko, installation po, Pastor, 10,000. Kung pagkakarinig ko, installation po, 10,000. Nung na sa isipan ko, So, sige mo, babalik ako po kayo. Tatanong ko po, okay din, 10,000. Tapos, tinawag ko po kayo, Pastor, So, nakusap ko po yung nakausap ko yung electrician.
yung pag-install lang mo ng kuryente, paglilinya ng kuryente, 10,000. Laman! Mahal naman dun. Sige, ano na sana natin, maganda na rin. Sige, pa-cancel mo na. In short, i-cancel na. So sa akin ko, balikan ko kaya. Parang hindi ako mabagabag eh. Napapagabag ako na, balikan ko kasi kuya. Kung naman ko muna ko na sinabi niya na. Kuya, confirm ko nga po. 10,000 po ba yung installation ng kuryente? Palalatan? Ay, hindi po. 1,000 lang. Kung papansinin niyo po, sabi ko, ay, ganun po ba? Tapos binalikan ko sa pastor, sabi ko, sige po. So in short, may kapit. Pero nakakatawa po siya na in a sense na by that konting pananalita lang, konting salita lang, pwedeng sabihin natin na kung nag-duel na lang ako na hindi ko na lang siya inunawa, wala tayong aircon siguro or matagal natin na ipakabit to. Pero minsan may mga bagay po na sinasabi ang Panginoon na hindi natin inuunawa. Na parang, okay lang, gahanap ko na ito. The word of the Lord will not return void. Naniniwala tayo, walang apon sa salita ng Panginoon. Pero minsan kailangan po natin unawain. Kailangan natin binabalikan. Tingnan niyo po yung mga Israelites. Ang ganda ng sabi sa kanila eh, sabi, explore the land which I give you. Yung in-appoint ko ng lugar sa inyo, i-explore nyo na. Di ba? Kung inunawa lang po nila yun, hindi sila problema, hindi sila nagkaroon ng, baka yung remaining spy na yun, yung 10 na yun, baka lahat sila nakapasok pa sa promise lang. Kasi hindi nila tinignan mabuti, inunawang mabuti yung sinabi ng Panginoon. And ang challenge sa inyo ngayon, ano yung sinasabi po sa inyo ng Diyos ngayon? Ano yung pinapahayag niya sa inyo? Baka may mga gusto na rin sa kitama, may mga gusto siya, tanggalin mo na yan, baguhin mo na yan, hakbangan mo na yan, huwag na yan tignan mo, ito na ang gawin mo. Baka nagbibigyan pa rin tayo na, ito ba yun? Hindi po ganun. Unawain natin, and hindi lang po yan sabihin, ine-enjoy. Hindi lang mo inunawa yung salita niya, ine-enjoy mo. Ang isang bagay po pag ine-enjoy, ano pong ginagawa po natin? Kainan, pagkain. Ay, pares dyan. Pag ine-enjoy nyo, ano pong ginagawa nyo? Binabalik. Balikan. Nung wala pa pong cellphone, ang uso pa lang po ay love letter. Tama? Sa maniwala po kayo sa hindi, nawala na kasi. Yung mga natatanggap ko pong letter talaga, iniipong ko po yun. Kung sino ka man, manapili ka na lang dyan. Manapili ka na lang dyan. Di ba hindi kasi? Iniipon ko po. Sabi, sentimental ba? Hindi. Kasi, ang sarap kong balik-balikan. Wow, sarap. Sarap balik-balikan. Sinabi niya to. May ganitong conversation. Pala, at kung alam niyo pa, sa maniwala ko kasi hindi, nung nauso na po yung medyo petty na ng konti, may mga yung cellphone natin, pag mahaba yung message, di ba mapuputol-putol pa yung message? Parang mahati-hati siya pag sobrang haba. Ginagawa ko po, sinisave ko po yun. Dahil nga lang sa nakakainis na araw yun, nataggan natin, sigital natin. Kinain eh. Saan ko, binabalik pa yung message para sinasariwa ko. And sa atin din po, when we enjoy the word of the Lord, balikan niyo po. Kasi bakit? Hindi dahil kailangan ka. Sarap lang, sarap na pakiramdam. Kahit pala, ganun yung pleasure na hindi dahil may hinihintay lang something. Kasi yung pakiramdam na, wow, sarap. Wow, nasabi na to, wow, ganito pala. May encouragement siya, wow. Sarap. And ang ganda din,
na yung salita ni Lord, ano niyo po ba? Yung salita ni Lord is full of encouragement. Yung salita ni Lord, full of, leading kung saan ka dapat pumunta. Ang salita ni Lord, full of truth na kung saan ano yung dapat mong gawin. Na kung saan hindi mo malalaman at hindi natin makikita at mahirap natin paniwalaan, mahirap natin tignan kung hindi natin balikan. Ang source lang natin para makarinig, magbasa, magtulay-tulay ng salita ng Panginoon sa hindi ko lang ako po. Mahirap. Paano yung Monday hanggang Saturday? Which is yun yung yun yung pinaka-peak ng buhay ng bawat isa po sa atin. Nasa bahay ka, nasa school ka, nagtatrabaho ka. Sabi na, be not only the right person, be not only the right person at the right time, hindi lang. You should always find pleasure in His Word. You enjoy His Word. Binabalik-balikan mo, binubulay-bulay mo. Wow, Lord, ang ganda. And doon nyo rin po makikita yung premise natin kanina. Ano yung design ni Lord? To have an extraordinary victory. Sabi ng Romans, for we are more than conquerors. More than conquerors. Higit pa. Hindi ka basta-basta. Hindi ka kakaiba ka. Yun yung titulong meron. Yun yung pagkakakilanlan sa atin bilang mananampalataya. Pero nawawala ang lahat ng yun pag nagsisimulan ka ng magkaroon ng so you need to break through. Pasukin mo. Lampasan mo. Kailangan rin. Kasi it's God's perfect design.